Yan. Balik din sa verse. Not that as we hope for, but first they gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Naalala niyo yung kanina, Romans chapter 6? Yung yield. Yan yun. Kaya alam mo, it is from the heart. Why? You will be involved. Minsan, hindi mo maipaliwanag, bakit ba gusto ko sumali sa kanila? Teka nga, bakit ba? Palagi na lang ako nandito. Ba't ba kasi si Pastor pinag-preach ngayon? Eh, hindi, kahit hindi ako mag-preach ngayon, ipipreach ko rin to eh. Di ba? Hindi ko man pwedeng putulin to, tapos na. Hindi pa, nasa third letter pa lang tayo. May dalawa pa. Involvement. Obeyed from the heart is involvement. Kasi hindi ka po pwedeng maging Kristiyano na hindi ka makakasama sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi Kristiyano ka? Hindi nga, sa banda. Hindi nga. Ano ebidensya? Pastor, linggo-linggo akong nagsisimba. Di nga. Ano yun? Ewan ko. Amen siguro yun. Amen. Some shall depart from the faith. It is a commentary of our present-day Christianity. May mga simbahan na hindi na nangangaral ng katotohanan. May mga pastor na iniwanan na ang mga pangangaral tungkol sa kabanalan. Kung susumahin nyo kung ano yung tinuturo ng Biblia, yung ebanghelyo na ipinapangaral natin, ang ebanghelyo umiikot kay Kristo. Yung mensahe na ating natututunan linggo-linggo ay tungkol sa kalooban ni Kristo para sa ating buhay. Isang palatandaan na nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoon, iniquity shall wax gross. Yung dating nakakahiyang gawin, dahil kasalanan, ngayong bulgarang ginagawa. At walang naiiyak. Kaya kung maging Kristiyano ka, na-involve ka sa gawain ng kaharian ng Diyos. At kung tayo magpapagamit sa Panginoon, ang unang-unang babaguhin niya, yung nagpapagamit sa Kanya. Amen? Kasi pag nagpagamit ka, kikilos ang Panginoon sa buhay mo para maging kagamit-gamit ka. Tama? At magugulat ka na kung merong unang binabago ang Panginoon sa pagpapagamit mo, ikaw yun. Hindi mo nga kailangan malaman kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi mo kailangan malaman. Bakit? Kasi siya ang nangunguna.
Tuwing makikinig tayo ng kanyang salita, may ipapagawa. Ang tanong na lang kung ating ginagawa. Tama? Kasi every time nakakapakinig tayo, meron siyang ipinapagawa. Tanong! Ginagawa ba natin? Involvement. 1 Corinthians chapter 3. Pag tayo nagpagamit sa Lord, gagamitin ba niya tayo? Oo, saka ba naman nakakita ng nagpapagamit, ay mo gamitin. Tama? Hello? Kaya pag ginamit tayo ng Panginoon, ang unang-unang mapapansin mo, nababago ka. Why? Kasi sa iyong pagpapagamit sa Lord, kasamang binago niya yung puso natin. You will obey from the heart. Kaya hindi mahirap sundin ang kalooban ng Lord. Kasi siya na naglalagay sa puso natin kung ano yung gagawin. Siya naglalagay. Kaya Romans 8:28, kasamang sa kanyang paggawa, ay yung nangyayari sa paligid natin. Hello? Ako, simple lang ang conclusion ko. Ba't ako nagpipreach ngayon? Dapat hindi. Romans 8:28. Walang handa doon sa dalawa eh. Ako matagal na handa ito eh. Nadagdagan na lang ng mga talata na kaya may separate. At kapatid, hindi mahirap sumunod sa Lord. Hindi. Kasi minsan, Pastor, hindi ko alam eh. Paano ko susundin? Hello? Ba't hindi mo alam? Nasa iyo ba espiritu niya? Nakikinig ka ba sa salita niya? Nakikinig ka ba sa payo ng mga nagpapayo sa'yo? Para sabihin mong hindi mo alam? Yan yung excuse ng mga ayaw sumunod. Kasi ayaw niyang gawin. Tama? Ayan. Talo-talo. Kanino ka? Ayan. Ito yung tinatawag ng spiritual politics. Nagkagulo yung mga taga-Korinto. Sino idol mo? Diba sa politika? Kundi ka Duterte, BBM ka. Tama? Yan yun. Huwag natin gawin politika, church. Kay Bernie ako. Kay Angel ako. Kay Jacob ako. Wala kayo, kay pastor ako. Walang ganun. Bakit? Kasi lahat ng mga pinag-uusapan na yan, mga kamanggagawa sa Panginoon. Walang magaling dyan, walang mataas dyan, walang sikat dyan. Lahat yan ginagamit ng Panginoon. Yan. Kaya, yung isa, kay Pablo, yung iba, kay Apollos, di ba naman kayo karnal? Ginagawa niyo mundong simbahan. Next verse. Who then is Paul? Sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Sino ba sila? Mga lingkod. Underline the word minister. They are just servants to whom we obey. Yan. Sila ginamit ng Panginoon na lingkod para kayo ay makarating sa
pananampalataya na katulad ng ginagawa na ibinibigay sa bawat tao. Nakarating tayo sa pananampalataya dahil sa pagkilos ng Panginoon sa mga taong ito na pinadala niya para yung ibinibigay ng Diyos, matanggap nyo. Yun. So pag nagpagamit ka sa Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon para yung iba makarating sa biyaya sa pamamagitan mo. Yun yung ibig sabihin niyan. Kung magpapagamit ka, gagamitin ka. Next verse. I have planted, ako nagtanim, si Pablo, Apollos watered. Tanong, kanino ibibigay ang credit? Kay Pablo na nagtanim? O kung di ako nagtanim, walang tutubo. Si Apollos na nagdilig? O kung di ko diniligay niya, hindi talago yan. Pero binigay niya yung pinakamahalagang ingredient. Ang Diyos, ang bumuhay. But God gave the increase. Next verse. So neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but it is God that giveth increase. Next verse. Now he that planteth and he that watereth are one. Every man shall receive his own reward according to his own labor. Maglingkod ka lang. Next verse. O yan. Alam niyo, this should excite us. This should excite us. The Lord did not consider us slaves or servants. He considered us partners. Amen? We are laborers together with God. Oh, ang Diyos! Ang bumubuhay, ang Diyos ang gumagawa. In the first place, lahat ng ito nagsimula sa Diyos. Pero it's such a privilege na isinali tayo ng Diyos sa kanyang gawain para matupad at maganap ang kanyang kalooban. Tanong, nagpapagamit ba tayo? Him. You are God's husbandry, you are God's building, and yet, the Lord considers us partners in His work. Verse 10. According, ayan na naman, the beauty of grace, according to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Alam niyo kung ano sinasabi yan? Let's be careful how we get involved. Unang-unang sinasabi yan sa verse na yan, it is important that we get involved. And in so doing, let us be careful how we are involved. Tama? Dapat mapanatili natin yung point na nagtatayo, pinatitibay, pinagaganda. Kasi pwedeng yung involvement mo sa kasisira. Meron bang ganon? Meron bang ganon? Yun yung ibig sabihin ng take heed how he build it thereupon. Sumusunod ka na rin ng sa Lord, sundin mo kung yung, ano yung kanyang kalooban. At pag ang Panginoon ang sinunod natin, gaganda ba? Oo. Imposible naman na ang Diyos sinunod natin, pumangit. Pag pumangit, meron tayong hindi sinunod. Tama? So, mahalaga ba yung obeyed from the heart? Question. How's our heart? May tinutuwid ba ang Lord gano'n?
May pinapagawa ba ang Lord ngayon? Involvement involves our wholehearted participation in doing the will of God. Wholehearted. Kailan tayo nagiging half-hearted? Kailan? Pwede ba ang isang tao maging half-hearted sa kanyang pagsunod? Ano yung palatandaan? Nawawala ka ng gana? Nawawala ka ng sigla? Pray ko, gamitin natin yung word na yun. Ano ulit? Pakilakas, Brad. Meron ba tayong dapat ituwid? Meron ba tayong dapat ayusin? Siguro next preaching ko na gagamitin yung next. Yung letter O. Alam niyo, ba't di pa bumabalik ang Panginoon? Bakit hindi pa? Akala ko, Pastor, matagal na sabi mo, malapit na. Ang tagal naman nung malapit na yon. Huwag ka mainib. Malay mo, mamaya. Pero alam niyo kung bakit? Wala pa? Ha? Kasi He's giving us opportunity. Let us grab every opportunity. Hindi pa uli ang lahat. At the mere fact na narinig mo ngayon, hindi pa uli ang lahat. Kung meron day lang, bakit di ka na-involve? Ayusin mo na para ma-involve ka na ulit. Kasi hindi ka ma-involve hanggat di mo binibitawan yan. Kasi yan yung mahadlang sa'yo. Are you listening? Kaya yung letter O, mas exciting. Kasi ano man yung nangyayari ngayon, that's the opportunity. Hello? Pawala-wala. Pambabali-wala. Ano dating sa inyo message ngayon? Oh, don't answer loud. Anong dating? May dating ba? O wala lang? Obeyed from the heart. And if we truly obeyed from the heart, we will grab every opportunity to make it count. Yung, as we have the opportunity, let us do good. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Gawin mo na yung dapat. May mali, itama. Merong hindi tama, ituwid. May hawak kang hindi dapat, bitawan. Kapatid, ngayong umaga, alam mo kung ano yung dapat mong itama. Hindi kailangan idikta sa'yo kung ano yun. Alam mo yun. Tanong, ano gagawin mo? This is the opportunity. Just obey from the heart. Tagal mo nang nagmamaang-mahangan na parang wala lang.
Panahon na para magpasya ka. Why? It might be sooner than we think. Pag dumating yon, ultimately, maiwan ka. Kaya ginamit ko yung untimely, kasi ngayon, pwede nang mawala, pwede ka nang humiwalay, pwede ka nang... Actually, hanggat di ka nagpapasya para sa Panginoon, makahiwalay ka na eh. Kahit nandiyan ka. Di ka nga kasali. Anong dahilan? Anong yung dahilan? Mahal mo ba talaga, Lord? O may iba kami na mahal? Yun yung dahilan kung bakit hindi mo ginagawa kung ano yung dapat mo gawin. Kaya hindi ka excited. Tuwing mapapakinggan mo ito, mensaheng ito, ako na naman pinatatamaan. Hello! It's about time that we get involved. By the way, if we are obeying from the heart, walang pwedeng pumigil sa'yo para sumali. Tama? Wala! Kahit sakit! Si Carol, she's already in pain. Mangyayari yung DBBS. Nagbi-meeting yung mga teachers. Nandito siya, nakalatag yung higaan niya. Sabi ko, pahinga ka lang para mamaya pag-uwi natin. Nakaipo ka na ng lakas. Nung nagsimula mag-meeting yung mga teachers, sabi niya, Dad, pakilipat tong kama ko. Saan? Sabi ko, kung may higa ka lang doon, wag mo na ilipat. Sabi niya, hindi, para kung hindi ko na kaya, higa ulit ako. Ano ibig sabihin nun? Hanggang sa mga huling oras ni Carol, naglilingkod sa Lord. Gusto kong sumali sa meeting, Dad. Dali-dali, tinawag ko yung mga lalaki, pakilipat. Nag-meeting sila. Kasama si Carol. Kaya nung nasa hospital na, dinala, kung sino man yung nagdala, si Ella yata. Yung ID ni Carol, saka yung t-shirt ni Carol sa DBBS, hindi naman siya nakasali. Tuwan-tuwa si Carol. Bakit? Kasi parang kasama siya sa DBBS. Hanggang sa huling sandali. She obeyed from the heart. How about us? Are we obeying from the heart? Ano agenda mo? Ano meron? Ano nangyayari? Opportunity. Alam mo yung meron akong na-prepare na message about yung doing good. Yung good works. Let your light so shine before men that they may see your good works. Alam niyo kung ano yung good works? Good works is the result of doing things from the heart. Kasi if it is God's will and you do it from the heart, it will result to good works. And good works will be our testimony that God is working in our life. Kaya kung ang Panginoon sinusunod natin, hindi pwedeng hindi mapansin niya ng tao. In fact, maraming maniniwala sa sinasabi mo dahil sa nakikita sa'yo. Kaya may mga times na mahirap paniwalaan ng isang tao kasi may nakikitang hindi dapat makita. Tama? Kung ang Panginoon sinusunod natin, maging yung kaaway natin matatakot sa iyo. Why? Kasi kakampi mo, Diyos. If a man's way pleases the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him.
Kaya napakahalaga nung obeyed from the heart. Next time, na ako ulit, hopefully, ako na yung naka-assign. Ayun na ba yun? Ako ulit? O hindi pa, may isa pa eh. O, tamo? Hindi pa. Buti na lang. Salamat ha. Bawat excited ako kasi 2 point na lang eh. Mukhang, mukhang may kaganapan na naman. No, sige, tignan natin. Pag-usapan natin mamaya. Ano yung 2 huli? O, is? What's you? Ano sa Tagalog ang usefulness? Kapaki-pakinabang. Meron akong gustong gamiting word eh. Na kung siseryosohin mo to, medyo offensive yung word. Silbi. Kasi kung nagpapagamit ka, may silbi ka. Kasi hindi pwedeng andyan ka lang, walang silbi. Are you following me? Ba't natin pinag-uusapan to? Malapit na bumalik ang Panginoon. Kaya yung mga lalayo sa Panginoon, lalayo sila untimely. May sarili silang schedule, bigla na lang nawala. Untimely. Some shall depart from the faith. At may ilan, ultimately, may iwan. Kaya pagka nagkahanapan, nag-roll call sa langit, wala siya. In the first place, alam niyo kung bakit wala siya? Wala yung pangalan niya sa Book of Life eh. Kaya pag pinag-aralan natin tungkol sa salvation, yung mga masesave. The sad commentary of our time, marami nagpapanggap na save. Malalaman ba natin yun? Ultimately. Kaya tayong nandito and we profess to be Christians, siguraduhin natin, Kristiyano nga tayo. Amen? Paano malalaman yung tunay na Christian? They will obey from the heart. Hindi ka mapipilitan. Kaya yung mga naglilingkod sa Lord, na kusang puso, kusang loob, maligaya ba sila? Sinabi mo pa. Walang kasing. Why? Kasi ang paglilingkod sa Panginoon is the greatest honor that we can give Him. Yun yung greatest, that's the highest expression of our gratitude to Him. Ibigay ang buhay natin sa Kanya para magamit niya. Salamat, Panginoon, sa inyong salita naming napakinggan. Salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa Ikaw ang gumagawa sa kalagitnaan namin. Kung paanong, Panginoon, Ikaw ang siyang dahilan kung bakit nasa amin ang kagalakan, nasa amin ang kasiyahan. Ikaw ay paglingkuran, bigyang kaluwalhatian sa lahat ng ginagawa namin. Panginoon, kung ang mga salitang ito ay nangusap sa ilan sa amin, Lord, wag nawang tumigil ang banal na Espiritu sa pag-convict sa puso ng bawat isa.
upang kung meron man dapat ayusin sa aming buhay, Panginoon, ito yung pagkakataon para ayusin na namin. Lumalawig ang panahon at lumalapit ang pagkakataon ng inyong pagbabalik para kami ay kunin. Ito yung pagkakataon, Panginoon, para saliksikin namin ang aming mga puso para malaman namin, Panginoon, kung tunay nga kami nasa pananampalataya. Kayo ang patuloy na mangusap, kayo ang patuloy na gumawa. Salamat po sa pagkakataong ito na narinig namin ng inyong salita. Sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, kapayami samot na namin. Amen.